Ang lahat ay nagsimula nung araw na yun. Second year na ako pumasok sa Todo High School. Parang wala lang. Parang ordinaryong eskwelahan. Ang naaalala ko noon, parang umuulan ng mga bulaklak. Ang daming nauhulog, nasa sahig ng buong campus. Takayanagi! Ah! Pasensya na po kayo sa akin. Pinaghintay ko kayo. Late ka na, ah! Pasensya na kayo. Ang tagal-tagal kasi nung guidance counselor namin. Siya nga pala, andyan na ba siya? Yung pinakahihintay nating bagong miyembro? Nasaan yung kapatid ninyo? Excited na ako makilala siya. Ano ba ugali niya? Malakas ba siya katulad mo, Master? Kung ako ang tatanungin mo, marami pa siyang kailangang matutunan. Ito ba ang Todo High School? Dito ba tayo maglalaro? Kapag naghari tayo rito, pang 100 eskwela na to. Bagong record na. Kaya lang, para naiiba yata ang eskwelahan ito. Kaya nga magiging masaya eh. Kapag mas malakas ang kalaban, mas masaya. At saka kahit sino pa mga estudyante dyan, panisa atin ang mga yan. Kaya madaling mapapasa atin ang eskwela ang to. Ah, ganun po ba? Teka, maganda rin ba siya katulad nyo? Maganda bang kapatid niyo? Maganda? Maganda rin naman siguro, pero tandaan mo, bata pa yun. Nene pa ba? Wala tayong sasantuhin. Uubusin natin silang lahat. Pati na yung maliit na bata, nakadadaan lang. Oo, kasama yun. Basta, huwag ka nalang umasa na may ipapakitang magaling yung kapatid ko. Kahapon nga tumutulo pa ang laway niya sa bibig nung natutulog siya. Ganun ba? Yung oras na yun parang kinukuryente ang utak ko. At parang tinutusok ng mga aspili ang buong katawan ko. Nakaramdam ako ng ginaw. Parang pinipiga ang puso ko at bigla na lang itong sumabog. Ang galing niya. Sa oras na yun, biglang tumigil ang puso ko. Nang makita ko ng mga mata niya, hindi ako makagalaw. Nakita mo ba si Dating gawi, alam mo na ang unahin. Bon Reyes? Di na naman Oo. Simulan natin ang third year, simula sa klase A, tapos sunod-sunod na yun. Ha? O ate, ikaw pala. Papakilala ko siya sa'yo. Siya si Masataka Takayanagi. Second year. Nakakataas siya sa'yo. Ah, ako si Aya Natsume. Kinagagala ko makilala kayo. Oy, magsalita ka naman dyan, Takayanagi. Ako rin. Nagagalak ako. O sige, total first pa lang naman ngayon. Bukas na lang natin uumpisa ng practice natin. Bilang isang welcoming party natin, magpunta tayo sa karaoke bar mamaya. Sige, masaya yan. Teka ate, alis lang ako. Magsha-shower lang ako. Ako din. Aray! Master! Ang sakit doon, pabigla-bigla kayo. Teka, sino ba kayong dalawa? Mga freshman? Alam ba ninyong ginagawa ninyo? Ang yabang nyo ah. Siyempre alam namin. Hindi na kasi namin inabutan yung flag ceremony eh. Kaya ngayon, uumpisa namin ang seremonyas. Ako si Suichiro Nagi. Ako si Bob Makihara. Simula sa araw na to, ang pangkat naming nakil ba mga hawak sa eskwela to. Kaya kung meron kayong tanong, magsalita na kayo.
At wala kaming pakialam kung first year kayo or third year na kayo. Papatulan namin kayo lahat. La 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 la. Ha, ha. La la la. Parang tumang-tuwa ka dyan, Takayanagi. Hindi. Medyo mahina tong Jukin Book Club natin kumpara sa iba. Pero may advantage din naman na kainaan, di ba? Kahit madagdagan lang tayo ng isang malakas na miyembro, okay na rin yun. Basta maabot natin yung balak natin. Ano bang balak natin? Sige na nga. Mas mabuti pa nga yata kung bababaan ko na lang ang standards natin. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Oh, ayan pala siya. Miss Natsume. Ha? Sensya na't estorbo namin kayo. Miss Natsume, baka pwede kayong sumama sa amin. Hindi na namin kaya mga yun eh. Ayun yung dalawa oh. Biglaan na lang nagganap ng away. Kanina pa nga naggugulo mga yan eh. Hindi na namin maintindihan kung bakit. Grabe naman sila. Silang dalawa lang may gawa nito. Oo nga, parang nakakapawis lang. Mga bata, ang balita ko malakas na malakas kayong dalawa. Pero oras na para itigil nyo na yan. Kapag hindi nyo tinigil ang ginagawa nyo, mapipilitan akong labanan kayo. Sinasabi ko na, ha? Malakas akong babae. Bob, may maliit na bata dito na parang matanda kung magsalita at hinahamon tayo. Paano to? Papatula ko ba to, ha? Mamalay ko. Anong maliit na bata? 17 na ako, no? O sige. Kung naiilang kayong labanan ako dahil mukha akong bata, ipapakita ko sa inyo ang totoong anyo ko. Introducing Todo High School 3rd Year Natsume Koshiro Kaiden Club Maya Natsume. Bob, paano naman kung ganito? Kung yung maliit na babae kanina ay biglang nagpalit ng anyo, tapos nag-iisang napaka-sexy na babae. Papatulak ko na ba siya ngayon? Malay ko. Ang Natsume Rikuki Denko Level 23. Para sa tulad kong mataas pa sa level na yan, madali lang ang magpalit ng anyo. Medyo busy ako ngayon, kaya kailangan ko nang tapusin kayo agad. Naloko na. Napalakas yata. Lagot. Huwag niyo siyang alalahanin. Kahit bumagsak siya galing sa mataas na lugar, hindi siya masasaktan ng ganun-ganun lang. Hindi naman yun eh. Hindi naman siya ang inaalala ko. Kasi, dun yata siya bumagsak sa... Kainis talaga. Bigla akong hinataw ng babaeng yun. Ano ba to? Di ba sinabi ni Ayo na maliligo siya? Master! Takayanagi, ikaw na ang bahala sa isang yan. Ikaw ang lalaban sa akin. Ang bilis. Anong ginawa niya? Tama na. Tigil mo na yan. Yung babaeng master at yung si Masataka Takayanagi. Kung kami ang maghahari dito, mukhang mapapalaban muna kami. Naku, lagot na. Nahuli na nga ako. Anong pangalan mo? Ako si Aya Natsume. Estudyante ako dito. Kilala mo na ako. Kaya pakasalan mo na ako. Kasal! Kasal. Pakasalan mo na ako. Nababaliw ka na ba? Diyan ka na!
Ano ka ba? Sabi mo kanina, tatapusin natin sila lahat. Tumigil ka nga! Nakita mo naman ang daming mga pakialamero kanini. Yun pala ang sikat at pinag-uusapan todo high school. Mukhang sasaya nga tayo sa eskwelahan yun. Tama ka. Hajime Tanaka, Present! Taro Tsurika, Present! Shuichiro Nagi. Present! Pabuti na lang at hindi kami magkaparehong section ng makulit na babaeng yun. Napakakulit naman kasi ng babaeng yun eh. Kung bakit kasi siya pa ang naging first kiss ko eh. Kainis! Magandang umaga sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na si Wichiranagi pala ang pangalan mo. Ang ganda ng pangalan mo. Ano ba yung ginagawa mo? Bakit nasa bintana ka, ha? Actually, nandito ako dahil pinaganda kita ng panangalian sa Wichiranagi. Ayan, siguradong mag-enjoy ka dyan. Ah! Ayoko! Bakit si Wichiro? Hindi mo naman kailangan tumakbo ng ganun, ano? Yung sa bagay, dati ka na talagang hindi marunong makitungo sa mga babae. Hindi mo alam kung gaano kakulit ang babaeng yun. Ang plano, mapasatin ang eskwela ang to. Ngayon nagkakagulo na lahat. Dahil sa kanya. Teka, paano may paparating? Kaya pala, dito ka pala kumakain ng tanghalian eh. Ayan na! Ayan, kain na. Kung gusto rin makikain ng kaibigan mo, pwede rin. Ah, ano ka ba? Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? At saka bakit nakakimono ka pa? Para sa bayan? Bakit? Anong masama dito? Eto, sige na, Suichiro. Hindi! Ayoko! Suichiro naman, sige na naman. Sa lahat pa naman ng lugar na pagtataguan, bakit ito pa napili ko? Ang kulit talaga niya. Kaya naman pala wala akong kagana-ganang kumain. Masama palang pakiramdam mo. Naku po! Sige na, titignan ko kung may sakit ka. Suichiro, bakit ba? Nag-isip ka ng ibang bagay habang nagtatraining. Parang hindi ikaw yan, ate, ah! Masyado pang kulang ang kaalaman mo para matalo ako. Aray ko! Teka nga, Aya. Seryoso ka ba talaga? Ang sama mo naman. Alam ko namang hindi pa ako kasing galing mo sa martial arts, ate. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ah? Ang mga babae sa angkan ng Natsume ay obligadong magpakasal sa mga lalaki na nakakita na sa katawan nila. Kaya lang, ang tradisyon na yun lagpas 100 taon na yata. Hindi na kailangan sundin yon sa panahong ito. Pero ang balita ko, sa ganitong tradisyon nag-asawa si nanay at lola. Kung ganon, Aya! wag na, ayos lang ako. Wag ka mag-alala. Pero sa totoo lang, hindi naman dahil doon, no? Alam mo, nung unang makita ko siya, parang iniga ang puso ko. A small twitch in my heart. And this charge raced through me. Yun! Kakaibang pakinamdam. Ano ka mo? Paano ba? Ano nga ba ang tawag doon? Parang kapalaran. Gano'n na nga. Oo, sadyang mapagbiro ang kapalaran. Manang, ginisang toko na may itlog. O sige. Nalanta ng bulaklak pero panibagong bulaklak naman ang tumubo sa paligid ng campus. Parang pag-ibig na nawala pero biglang pinalitan ng iba. Pero para sa akin,
Napaka-boring ng buhay na yun. Parang parehas ng mga pangyayari na paulit-ulit na lang. Parating na naman ang kamalasan. Soichiro naman! Soichiro! Soichiro naman! Pagkakataon mo na ngayon makatikim ng napakasarap na luto ko. Kaya isubo mo na to. Ang kulit talaga! Araw-araw na lang kukulitin mo ako. Ano ka ba talaga, ha? Mamamatay muna ako bago ko tikman yan! Mauimi ang sinabi mo! Paano mo masasabing ayaw mo kung hindi mo pa ito natitikman, ha? Ayoko nga sinabi eh! Bakit naman? Basta masama ang pakiramdam ko! Pasensya na, Manang. Ililigpit ko na lang mamaya. Pero pwede ba bigyan niyo muna ako ng isa pa? Hindi naman nila. Sandali lang! Pasensya ka na, sir. Bayaran ko na lang yung natapon. Hindi ko naramdaman na nasa tabi ko na siya. Wag na. Kung gusto niyong bumawi sa akin niyo na lang ipakain yung niluto ni Aya. Mas okay pa sa akin yun. Mabait naman siya talaga eh. Masyado lang mahiyain. Ganyan lang siya talaga. Masyado kong umasta. Pagpasensyahan mo na lang. Ayan, okay na? Kung meron ka pang sasabihin, pakibilisan na lang. Gutom na ako at gusto ko nang kainin to. Isang tanong. Sabihin mo sa akin, sa eskwelang ito, ilang estudyante ang mas malakas kaysa sa'yo? At kung pwede, ibigay mo na rin ang mga pangalan nila. Yung maliit na babae, kasali na siya dun, hindi ba? Pero palagay ko, hindi siya ang pinakamalakas. Pero kutob ko pa lang yun. Naniniwala kasi ako na may mga estudyante sa eskwelang ito na higit pa ang lakas sa mga halimaw. Tama ba ako? Bago ka pa dumating dito sa Todo High School, alam mo nang tungkol sa bagay na to, hindi ba? Hindi, may mga narinig lang akong chismis. Ang dating pangalan ng eskwelang ito ay Tobojuku, noong Edo era. Naglaho ang dating eskwelahan kasama ang Bakuhan Martial Arts. Tinayo ang eskwelang ito para muling buhayin yun. Pinano ng Todo High School ang martial arts ng Tobojuku. Tsaka, nagbibigay galang ang eskwelang ito sa mga sinaunang martial arts. Marami talaga mga malakas na tao rito. Pero, sino ang pinakamalakas dito? Ha? Anong gagawin mo kung sasabihin ko? Eh di lalabanan! Kaya nga kami nandito eh. O Nagi, sumuko na ba sa wakas yung babae? Siguro nga. Alam nyo, walang pakialam ang mga tao dito sa mga tao na gustong maghari-harian na tulad ninyo. Nagaanap kayo ng mga tao na walang gusto kundi makipag-away, hindi ba? Natumbok mo. Ganyan ang mga hinahanap namin. Mga tao na masarap labanan. Nagkakaintindihan na ba tayo? Hindi na namin kailangan malaman kung sino sila. Basta makakita kami na malakas, lalabanan namin. Ganun lang kasimple yun. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganon. Mali ang dahilan ng dalawang ito sa pakikipaglaban nila. Ah, siya nga pala. May utang pa nga pala ako sa'yo, no? Babayaran ko na. Wala ka namang utang sa akin. Hindi ba dun ka kay Maya may utang? Huwag ka na magtago sa likod ng babaeng yun. Tuwag. So Ichiro, kapag natalo ka sa taong yan, hindi kita tutulungan. Paano nangyari yun? Napigilan ng chopsticks ang tira ko. Nag-uumpisa na sila. Huwag, Soichiro. Ang dalawang ito, hindi sila mga simpleng maton. Nagkamali yata ako ng pagkakakilala sa kanila. Haka! Sotoso! Ako lagot. Wala namang kaalam-alam ang batang yun eh. Bakit niya pinatulan yun? Kulang pa siya sa disiplina. Ang pinagkaiba lang ng dalawang to sa mga palaboy-laboy na sanggano sa kali. Masaya pa rin sila. Ibang klase talaga ang may mga napapalang kasiyahan sa pakikipaglaban. Sige nga, makikita natin ngayon. Kung may ibubuga ba talaga yung kinalolokohan mong lalaki. Soichiro.
愛してねもっと愛してねもっと愛してよね初めて眠れなかった今すぐに会いたい抱きしめられたぬくもりがずっと消えなくてあの日始まった恋今でも変わらない二人だけのこの時をただ大切にしたいから愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっと私だけを見て愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっともっとだったあなたが好き The word lose is not in my dictionary, but that guy, he's as powerful as a monster. Next episode of Tenjo Tenge, Defeat. What's up with the title of this episode? That can't be right! Your party time! Party time! Time to party time! Party time! Let me inform you. I too am very strong. Seniors at Toto Academy, you're now seeing the full master of Natsume Goshin style, Maya Natsume. I would like for you to marry me. Funny you should ask. I just stopped by to bring this lunch I made for you, Soichiro-sama. I don't. That this school is full of all kinds of monsters that are much more dangerous than she is. Haka! Sorosho! Malakas ka naman pala eh. Hindi ko akalaing dadating pala ang panahon na makakasagupa ako ng taong gumagamit ng mga kakaibang teknik. Pero, wag mong iisipin na madali ako matatalo. Dahil ako si... Soichiro Nagi! Bata, hindi biro ang teknik na ginamit niya sa'yo. Mag-iingat ka sa kanya. Ang ataking yon ay bunga ng matinding pagsasanay ni Takayanagi. Gumagamit ng hangin ng ataking yon. Galing sa loob ng katawan ng hangin na yon. At mula sa loob, ginagamit yon. Tama na puro salita! Marami rin ako ng hangin na yun sa loob ng katawan ko.
Ipapakita ko sa inyong lahat! Sige, ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, ang mahalagang bagay na to, bata. Kahit ano pang isipin mo, di hamak na mas malakas yang si Takayanagi kesa sa'yo. Tandaan mo yan, mayabang na freshman. Kung matatamaan mo ako ng kahit isang suntok lang, tatanggapin ko na ikaw ng panalo. Isang suntok ko lang, tapos ka na! Tama na, Suichiro. Grabe pala ang taong to. Na hindi makahirit sa kanya si Suichiro. Sa lahat ng nakalaban ko, masasabi kong ikaw ng pinakamalakas sa kanila. Tumigil ka dyan! Itigil mo na nga yung mga walang kwenta mong atake! Duwag ka! Pasalamat at binagbibigyan pa kita. Pero kung talagang gusto mo, tatapusin na kita sa susunod na atake ko. Mina! Ano? Lagot ka! Ang daling mauto. Alam na niya! Alam ko may gusto si Aya sa'yo. Kaya kahit pa paano, re-respetuhin kita. Ang galing. Hanggang ganun lang palang kaya niya. Tumayo ka dyan! Ikaw ang magiging asawa ni Aya Natsume! Hindi ka pwedeng matalo sa napakababang antas ng martial arts! Nakakahiya ka! Ano daw? Mababang antas ng martial arts? Sino unggoy nagsabi sa'yo magpapakasal tayo? Pakinig ka! Sa buong buhay ko, hindi pa ako natatalo sa kahit anong away! Kaya pwede ba, tumahimik ka na lang dyan at manood ka! Oo. Hindi ko talaga maintindihan ang utak ng babaeng ito. Pero salamat sa kanya, malinaw na ang isip ko. Kanina, hindi ko makita ng malinaw ang atake niya o masakin ang rhythm niya. Teka, Bakit biglang naging ganyan siya? Napano si Takayanagi? Meron pala talagang tipong ganyan. Alam mo ba, ang pakiramdam ko ngayon, parang gusto kitang durugin ng pinong-pino. yan nga ang kanina ko pang gustong gawin sa'yo. Puso at isipan. Hindi ako karatista. Bate! Magaling na akong lumaban. Hoken! Subukan mo suntukin ko! Ay, yan ang... Luto ni Aya? Ako nagluto nun ah. Ang daya talaga. Napakagulang. Basta laban, walang hindi pwede! Huli ka. Oh no! Stop, Takayanagi! Wait! Stop that! Wait, sino tama na! Soichiro? Bakit, Soichiro? Akala mo siguro, umiiyak ako, no? Malas mo na lang. Sa totoo lang, masaya ako eh. Masayang masaya. Bakit naman? Dati kasi puro toto yung nakakalabang ko. Sawang-sawa na ako sa mga ganun. Sa wakas, may nakalaban na rin akong malakas. Naintindihan mo ba ang nararamdaman ko? Dito ko lang pala sila makikita sa eskwela ang ito. Ang lahat ng mga malalakas. Diba ang saya nun? Soichiro, may isang bagay na gusto kong ipangako mo sa akin. Ha? Huwag kang magpapatalo. Kahit kailan, ha?
Nababaliw ka na ba? Hindi mo kilala ang kausap mo! Hindi mo kailangan pagsabihan ng ganyan. Ako pa. Si Soichiro Nagi yata to. Teka, Soichiro! Hayaan mo na siya. Ate, pabayaan mo na siya. Ibang klase siya. Sa itsura parang ayos lang siya. Pero malungkot siya. Natalo ko. Hindi ako nakahirit. Pinuruhan ako. Bumalik ka dito! Tuwag! Ulihin mo kami kung kaya mo! Malilate ako ng uwi. May handa akong pagkain. Kumain ka na. Ayoko nang matalo. Ayoko na. Di na ako pwedeng matalo. Napalaban ako ng seryoso sa kanya. Soichiro Nagi. Sino ba siya? Kulang ka sa control. Sayang. Ang laki pa naman ang binayad natin para sa batong yan. Hindi natin binili yan para lang paglabasan mo ng galit mo. Si Soichiro kasi, hindi kasi siya pumasok ngayon eh. Paano kung may nangyari na sa kanya? Kasalanan ni Takayanagi ito eh. Kaya tuloy. Bakit kasi siya pinuruhan ni Takayanagi? Madaya kasi yung si Soichiro eh. Ginamit mo naman yung pananggayang niluto mong pagkain. Kung ako sa'yo, hayaan mo na siya. Kahit na. Kasalanan pa rin niya yun, pumatol siya dun sa mas mahina. Nagsiselos lang yun kasi dun ako may gusto kay Soichiro. Yun ang problema. Hindi na magkakasundo ang dalawang yun mula ngayon. Ano ibig mo sabihin? Gagawa na ng hakbang ang mga third year dahil sa nangyari. Sigurado magpapatawag na ng mga berdugo ang mga yun. Para ituwid yung gulong inumpisa naman talaga ng mga first year. Magkakagulo na talaga. Kapag nagkataon, isang magandang labanan na mag-aaganap. Sino kayong ipapatawag nila? Anong mga hakbang? Tsaka, anong berdugo? Sino ka ba, ha?
Tanda-tandaan nyo na naglalaro pa kayo ng ganyan? Ano ka mo? Sumusobra ka na ha? Naghahanap ka ng away? Ha? Ano sinabi mo? Baka gusto magturo ako kayo at na makakita kayo ng totoong martial arts. Mayabang ha? Ako nang bahala. Binabalaan kita. Totoong wrestling techniques ang ginagamit namin dito. Kapag tapos na ako sa'yo, baka higit sa 2 buto ang bali sa'yo. Ako? Sino pa sa inyo matapang, ha? Tama na yan. Sakura! Gumagamit siya ng hangin na galing sa apoy. May hirapan kayong talunin siya. Aba, kung magsalita ka, parang kaya mo ako, ha? Tumigil ka. Sa lahat ng ayaw ko ay mga laban na walang katuturan. Pero para makabawi sa mga kasama ko, sinaktan mo. Kung gusto mo ko labanan, ibabalik ko sa yung ginawa mo sa kanila. Hindi na. Ayaw ko talabanan. Hindi ako pumunta dito para makipaglaban sa'yo. Itusan lang ako na enforcement team, eh. Walang personalan. Trabaho lang. Enforcement team? Ganun ba? Hindi rin pala siya pumasok ngayon. Soichiro naman. Oo, pero huwag kang magalala. Okay lang yun. Ilang araw na lang, siguro papasok na uli yun. Oo. Pero, Bakit? Meron bang bumabagabag sa'yo? Makihara, may alam ka ba tungkol sa enforcement team? Enforcement team? Wala, ano yun? Kung ako nga, wala rin akong alam tungkol dun eh. Pero, mukhang may tinatagong mga madidilim na sikreto ang eskwelahang ito. Mga malalaking sikreto. Dalawang freshman, Suichiro Nagi at Bob Makihara. Ano? Kami na ni Sagaran tatapos sa kanila. Oo, ganun na nga. Ang hindi ko maintindihan, 2 freshman lang ang pinaliligpit mo sa amin. Bakit kailangan pa namin gamitin ang kapangyarihan namin? Kung ako ang tatanungin mo, ganun din ang nasa isip ko. Pero, yan ang inutos ng presidente natin. Ng presidente? Oo, interesado siya sa 2 yon. Lalo na doon kay Suichiro Nagi. Oo, marami na ako narinig tungkol sa Suichiro Nagi na yan. Balita ko, pinatulad siya ni Takayanagi at pinuruan siya doon sa kantin. Sensa ka na pare ha, pero ako nang bahala dito. Ano bang angal, di ba? Ha? Miss Isuzu? Duda ko kung kaya mo siya. Pero ibibigay ko pa rin sa yung assignment na yan. Basta huwag kang papalpak ha. I'm just taking a little advance payment on my reward. Oh. Bastos ka talaga. Walang pinag-aralan. Palaban siya talaga. May araw ka rin. Kung sa bagay, ang lahat ng laban kinakailangan ng lakas at tapang. At higit sa lahat, kailangan buo ang loob mo kahit alam mo baka mamatay ka sa kamay ng kalaban mo. Yun ang paniniwala namin ni Soichiro. Kaya kahit sino pa makaharap namin, hindi kami matatalo. Dati pa kami ganyan. Kaya ayaw mo siyang labanan. Huh? Kaya ayaw mong labanan si Takayanagi. Maglalaban din kami. Bakit ganyan ka? Parang hindi ka handa doon ah. Nabalitaan mo lang na malakas siya eh. Hindi ko nga inaasahan yun eh. Nagulat ako. Halimaw pala ang totoong anyo ng taong yun. Nang makita ko yun, nagdududa na ako kung mananalo ako sa kanya. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganung klaseng tao. Parang hindi tao. Sa mundong ito, ang mga taong ganun parang imposible nang matalo. Nananalo gamit lang ang purong lakas at determinasyon.
Tama ka. Bihira nga ang ganun. Kaya pala natalo si Nagi. Talagang pinuruan siya nun. Kung nandun ka nun, hindi kita pinayagang manood. Ganun ba? Kumusta na si Suichiro ngayon? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, ngayon pa lang siya natalo sa tanang buhay niya. Siguro masama pa ang loob nung hanggang ngayon. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Pero ito lang ang masasabi ko dyan. Nakakasama ng loob ng isang babae ang makita niyang ginagamit sa laban ang niluto niya. Pinaghirapan gaganunin lang. Now eat up. Sorry. Bakit hindi ka nalang pumatok? Kumusta? Natalo ka daw? Uwi na lang ako. Teka lang. Huwag mo sabihin pumunta ka lang dito para sirain ang pinto ko. Okay. Bob, Tama na yan. Hindi kita masisisi. Alam ko naman na gumamit ka ng pandaraya. Ang kaso, natalo ka pa rin. Kung sa akin nangyari yan, maiinis din ako. hindi. Kasalanan ko talaga eh. Teka muna. Alis lang ako. Punta ako ng laundromat. Sige. Nagi, ikaw nang maglikpit niyan, ha? Tingin mo, Bob, mahina ba talaga ako? Siguro sa ngayon, mahina ka nga. Kung ikukumpara kita kay Yanagi, saka kay Aya at dun sa babae maliit. Tama ka. Totoo nga yan. Ha? Pare, minaamoy ka ba nasusunog? Parang wala naman ah. Baka naman yung motorsiklo may nasusunog sa ibaba. Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Kung ano-ano ang sinasabi mo, porke bad trip ka. All right, enough with this tedious crap. I'll take you on right now. Next episode of Tenjo Tenge, Executioner. This is where the real story begins.
did it. Don't ever lose again. Not ever. I'm just taking a little advance payment on my reward. Okay, tell me, Bob. Do I come across as weak to you? Ang bike ko, nasusunog nga talaga. At saka mukhang may nagsumbong na sa mga pulis. Sino naman kaya ang gagawa nito sa motorsiklo ko? Hindi ko na alam sa dami ng mga kaaway ko. Huwag kang magalala, Bob. Ano? Malalaman din natin kung sinong gumawa niyan. Tapos babawian natin siya, doble pa yung babayad natin. Hindi ganun kadali yun. Saan natin hahanapin ang gumawa nito? Basta hahanapin natin silang lahat. Uumpisahan natin sa mga maliliit. Tapos iisa-isayin natin silang pupulbusin. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin nahahanap yung gumawa. Ganun lang kasimple yun, di ba? Ba't ganyan ang mukha mo? May kutob ako na ang maaligid lang dito ang gumawa nito. Hahanapin ko na siya, tatapusin ko na siya. Kadalasan malamig naman ang ulo ko eh. Ngayon lang ako nagalit ng ganito. Sigurado magagalit din si Jackie. Sayang, gustong-gusto niya rin ang bike na yan. Siya nga pala, nasaan na siya? Di ba sabi niya pupunta lang siya sa laundromat? Huh? Hindi mo ba talaga alam kung nasa yung laundromat? Hindi ko alam. Basta isa-isahin na lang natin ang lahat ng lugar dito. Masama ang kutob ko rito. Hello, si Bob to. Wala ako dito ngayon. Mag-iwan ka na lang ng message at tatawagan na lang kita. Oh, ano? Wala din eh. Wala din si Makihara doon. Akala ko pa naman nandun si Soichiro sa bahay ni Bob. Sinabi ko na kasi sa'yo na huwag ka mag-alala dun eh. Gumagamit lang naman ng berdugo ang mga team para disiplinahin ang mga nanggugulo, hindi sila mapapano. Saka ginagawa lang ang pagdisiplina sa loob ng campus. Saka kung hindi sila lalaban, hindi sila mapapano. Saka tanggapin na lang nila yung parusa. Pero, ano itong masamang nararamdaman ko? Parang may masamang mangyayari. Sumasakit ang ulo ko. Sumasakit ang tiyan ko. Nasusuka ako. Oh, bakit? Pupunta lang ako sa banyo. Huwag mong sabihin may laman na yan. Sira ka ba? Hindi ako buntis, no? Hello? 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 Si Aya to! Akala ko pa naman si Soichiro na hindi pala. Ate, si Ryuzaki daw. Ano ka mo? Hello! Sana! Bakit bigla kang napatawag? Marami akong ginagawa. Kung hindi importante, ibababa ko na to. Come on now, don't be so cold to me. The main event is just about to begin. I'm afraid the opening act was a little lacking in one-on-one interplay. This is my first job in a while. I intend to have a whole lot of fun. What are you talking about? May dalawang bata ang pinagtitripan nito nakaraan. Interesado kasi yung presidente namin sa kanila eh. Nagbabala siya ng utos para dun sa dalawa. Madami ng mga bertugo naghahanap sa kanila. Ano pa kaya mangyayari?
Teka nga, Ryusaki, hindi mo naiintindihan. Wala pang koneksyon ng dalawang batang yun sa amin. May gusto lang ang kapatid ko dun sa isa. Ryusaki! Ryusaki! Ito na! Dumating sa dalawang kawawang tupa! Ganun pala. Ang galing mo pala sumipa. Teka, Aya! Huwag mo kong pipigilan, Ate Maya. Pero hindi mo alam kung nasa si Ryusaki ngayon. Saka bakit naisip kong gumamit ng motorsiklo? Okay lang, no? Marunong naman akong gumamit ng motorsiklo. At saka, nakikita ko sila. Ang linaw nga eh. Malakas ang pangamoy ko kay Suichiro. Siguro, ganito nga talaga kapag umiibig ka. Sobra ka na! Ang angka ng Natsume ay may kakaibang miyembro sa bawat henerasyon na dumadaan. At ang kakaibang kapangyarihan ni Aya ay malapit nang mapakita. Mga mata ng drepon. Sa sigurong China, ang tawag doon ay matang kristal. Ang mga matang yun ay nakakakita ng lahat. Minsan nakikita na ng mga nangyayari sa nakaraan at sa hinaharap. At hindi lang sa mga nilalang, nagagamit niya rin yun para kausapin ng mga bagay na wala namang buhay. Unti-unti lang nalalaman ni Aya ang kanyang kapangyarihan. Baka hindi talaga nagkataon lang na nagkagusto siya sa batang yun. Para sa akin, ang batang yun ay isang walang utak na mahilig makipag-away. Pero hindi ko masasabi. Baka may pag-asa pa siyang magbago. Soichiro! Makihara! Hello? Ikaw ba ang batang kapatid ni Maya? Ang bata-bata mo ka pero napakaganda mo na. Pakasabihan mo na lang itong dalawa na kahiga sa sahig. Ako si Ryusaki Tsutomu, third year, Kentobu High School. Sa susunod na magkita kami, hindi ko na sila pagbibigyan. Magdala sila kama ng notice of withdrawal sa principal bukas, ha? Expulsion. Yan ang parusang naisip ng enforcement team. Huwag ka nang umontra. Magagalit lang ang mga espiritu. Saka kahit ano paggawin mo sa akin, sigurado namang hindi ka mananalo. Huwag ka apurado. Marami pang pagkakataon para makipaglaban sa amin. May pag-asa pa kayang maayos to? Baka pwede pa. Ipapanday na lang natin. Si Satsumo pa man din ang mismong pumanday ng katana sword na to. Sa panahong ito, wala nang panday na makakagawa ng espadang ganito. Kung sa bagay, wala na ring espiritu sa loob ng espadang ito. Ang katana ay parang lalaki. Pag wala ng espiritu, patay na. Mabuti pa itabi mo na lang yan. Sayang lang kung ipapaayos mo pa yan. Nung nabalik ko kasi ito, nangingibabaw ang galit sa puso ko. Bara-bara akong umatake sa kalaban. Para tuloy sinadya akong mabali ito. Gusto ko pang lumakas. Gusto ko pang lumakas. 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 Lalakas pa kayong dalawa. Sigurado yan. Hihigitan niyo pa ang lahat. Ate? Ano bang ibig sabihin ng maging mas malakas? Para kasing wala akong may tutulong dun sa dalawa.
Ang hirap kasi natalo yung iniibig ko. Tsaka pati yung mga walang kinalaman na damay. Sinilang ako sa angka ng Natsume. At sa murang edad natuto na ako ng martial arts. Akala ko malakas na ako at kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Ang kaso, ano ba talaga ang dahilan kaya gusto ng taong lumakas? Na maging malakas? Ano ba ang ibig sabihin ng malakas? Dati pa yung tinatanong ng lahat ng tao. Sa totoo lang, malinaw at simple lang ang sagot dyan. Gamitin mo ang utak mo, Aya. Kung hindi mo alam ang sagot, anong klaseng martial artist ka? Para namang hindi grabe yung natamo mo nung isang gabi ah. Ikaw nga, para hindi ka sinikmura ni Soichiro nung isang araw eh. Nakakasagot ka pa pala na parang pilosopo. Okay ka pa pala. Teka, yung Ryuzaki at enforcement team, sabihin mo sa akin, sino ba sila talaga, ha? Sabihin mo! Ang alam ko, nung panahon pa ng eskwelahan ng Tobojuko, meron ng enforcement team. Nung panahon na yun, tinaguyod ang grupong yun. Para manumbalik ang martial arts ng eskwelahan ng Tobojuko, napilitan ng martial artist at gumagamit ng espada na sumali sa samahang yun. Kumbaga, naobliga sila. Pinaglalaban ng grupong yun ang magandang pangalan ng eskwelahan. Puro malalakas at disiplinado ang mga miyembro ng samahang yun. Puro malalakas at disiplinado ang mga miyembro nila? Huwag mo silang labanan. Kahit gaano ka pa kagaling, di mo matatalo ang mga taong yun. Bakit bukas ang kandado? Oh, ate. Anong problema? Parang nagmamadali ka. Yan lang. Ito ba? Gagamitin ko lang sana ito bilang kapalit ng espada ko. Hindi pwede! Bakit, ate? Dahil ba, espada yan ang kapatid natin? Pero, kung hindi pwede, bakit pumayag ka na gamitin ko yung bike? Kay kuya din naman yung motorsiklo na yun, hindi ba? Bakit hindi ko pwedeng gamitin yung katana na yan? Aya! Mangako ka! Kahit kailan hindi mo nahahawakan ang espadang ito! Maliwanag! Bakit, ate? Hindi ito isang ordinaryong katana, Aya. Isa tong Chokto Reiji. Kapatid ko. Pare, may nahuli ka na ba? Oo, marami na ano. Hindi mo ba nakikita yung mga nahuli ko dyan? Alam mo, minsan napapaisip talaga ako. Bakit ba ang daming bota sa ilalim ng dagat ng Japan? Bakit tinatapo ng mga to? Ang bamalay ko. Si Jackie, kumusta na? Okay lang. Nasa kanila, nagpapahinga. Tulog. Mabuti naman. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat at tinulungan niyo ako. Salamat ha. Ang hina talaga natin. Nakakahiya. Oo. Kakaiba talaga ang buhay ng mga talunan, ano? Paano kaya nila tinatanggap ang pagkatalo nila? Hindi ko alam. Wala akong balak alamin dahil hindi ako talunan. Bakit? Ano bang ginagawa ng talunan pagkatapos ng away? Hindi sumusuko. Naghihintay lang ng pagkakataon para kagatin sa leg ang kalaban niya pagkatapos ng laban. Malas. 70% lang. Hindi ka pa yata nakaka-recover simula nung nasikmuraan ka nung bata. Baka mabinat ka sa ginagawa mo, Takayanagi. Ano ba yung sinasabi mo? Wala yun. Tingnan mo to. Teka, Takayanagi.
Sinabi ng baka mabinat kasi ginagawa mo eh. Hoy, huwag kang lilembot-lembot dyan. Huh? Hoy, kuya! Long time no see! Ayaw na namin mabuhay sa kaiyan. Hindi naman kami papayag na kakaya-kayanin lang ng mga taga-enforcement team. Kaya nandito na kami. Kaya hihingi na kami ng tulong ninyo. Todo High School, first year. Soichiro Nagi. Ako naman si Bob Makihara. At gusto namin sumali sa Juken Book Club ninyo. Soichiro, sasali ka? Sa loob ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, magiging mas malakas ako sa inyong lahat. Tapos gaganti kami kay Rizaki. At pababagsakin namin ang enforcement team. Sinabi niya yan walang bawian. Mga bata, gusto ko ang ugali niyo. Pinabati ko kayo. At mula nung araw na yun, dumating na ang tinatawag na pinakamalakas na miyembro ng Juken Book Club. Ano? Ano ibig sabihin? Ang sabi ko, nag-request si na Maya Natsume na kansilahin ang expulsion ni na Soichiro Nagi at Bob Makihara. Kaya hindi sila aalisin sa eskwelahan. Ang babaeng yun talaga. Alam ba niya kung ano ginagawa niya? Hindi lang yon. Pumayag din siya na sumali ang dalawang yun sa Juken Book Club niya. Yun naman ang hindi nagustuhan ng presidente. Natsume. Bakit? Ano bang sinabi ng enforcement team? Ryusaki? Alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo mamalitin ang enforcement team, Maya. Kapag sinabi nilang hindi, hindi. Nakapag-desisyon na sila eh. Patatalsikin sa eskwela ng 2 batang yun. Wala mo naman yun. Sa loob ng campus, kung ano kagustuhan ng enforcement team, yun ang nasusunod. At hindi na pwedeng kontrahin yun. Sasali pa sila sa Juken Book. Wala silang permiso namin, kaya hindi pwede. Hindi mo ba naiintindihan yun? Nakikinig ka ba sa akin? Huwag ka magbingi-bingihan, uy! Uy! Sa palagay ko, malaki ang takot mo dun sa 2 bata. Kung sa palagay mo, habang buhay kang ganyang kalakas, nagkakamali ka. Maya. Alam mo, bihira ako nga pala makita na suit-suit pa yung uniforme mo. Sindihan kaya natin ang konti. O di naman kaya, lilitsunin na kita hanggang pwede na kita kainin, ha? Ginagamit ni Ryusaki ang hangin galing sa apoy. Ganyan na pala siya. Mas malakas na nga siya kumpara sa dati. Kung tutusin, ang dapat lumaban sa'yo yung 2 bata, hindi ako. Pero, nagsasanay din ako ngayon kaya pwede rin kitang patulan. Pasensya ka na sa akin pero maikli pa rin ang pasensya ko. Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Tara, itong sanga na to lang ang kakailanganin ko para talunin ka. Yabang mo talaga. Pagsisisihan mo ang araw na ito dahil tatapusin na kita! Maya! Gumagamit siya ng capoeira. Ano bang ibig sabihin ng malakas? Ano bang ibig sabihin ng maging malakas? Parang alam ko na ang sagot. Nakakahiya ka, Tol! Natamaan ka sa likod! Ang lakas mo ay hindi dapat kinukumpara sa lakas ng iba. Iba ang kagustuhan na lumakas sa kagustuhan na maging malakas. Dapat ay alam na ng lahat na laging may ibang tao na masigit na mas malakas kaysa sa kanila. Pero kahit alam nila ito, dahil alam nila ito rin ang siyang dahilan kaya lalo silang lumalakas.
してねもっと愛してねもっと愛してよね初めて眠れなかった今すぐに会いたい抱きしめられたぬくもりがずっと消えなくてあの日始まった恋今でも変わらない二人だけのこの時をただ大切にしたいから愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっと私だけを見て愛してねもっと愛してねもっと愛してよねもっともっとたったあなたが好き The word impossible is not in my dictionary. So let's create a camp that challenges you to become the strongest guy ever. Next episode of Tenjo Tenge, Suspicion. I gotta admit, those sisters are damn hot.